Good morning! Isang mapagpalang araw na mga kapatid, bayang Pilipinas at sa lahat na nakikinig sa atin around the world. Amen? At isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Welcome po sa Kabakabo. Dito tayo sa Facebook na Botlea. Follow and subscribe po. Para po nakakarinig tayo ng mga salita ng Diyos sa araw-araw. At tuwing magkakaroon tayo ng live broadcast. At ngayon nga, ay isa yun. Ang ating pag-inilayan ngayon, John 3:35 to 40. Sabi ng Panginoon sa mga tao, mga nakikinig, I am the bread of life. No? Whoever eats, no? Whoever, sabi niya, no? Whoever, I am the bread of life, whoever comes to me will never hunger. And whoever believes in me will never thirst. No? Medyo, pagka yung siguro, bago pa lang no? Bago pa lang na nangangaral si Kristo, siguro yung mga tao, no? No, will never thirst and will never hunger. Para yung future tense, no? Hindi na muling magugutom at hindi na muling mauuhaw, no? No, pero sinabi ko sa inyo, pero hindi naman kayo naniniwala, no? Sabi niya, everything that the Father gives me will come to me, and I will not reject anyone who comes to me. No? Everything that the Father gives me, mga binibigay ng Diyos. Mga mananampalataya, yung mga nakikinig at naniniwala, no, ay hindi tatakwil ng Panginoon, no? Because I came down from heaven not to do my own will, but the will of the one who sent me. Yun ang mabigat din, no? Hindi sarili niya, no? Pagpapasya, yung mga ginagawa niya, no? Ito'y nakaangkla, no, sa ating Ama, ang Diyos Amang nasa langit, ano? And this is the will of one who sent me, that I should not lose anything of what He gave me, no? Na walang maliligaw, walang mawawala, but that I should raise it on the last day. Yan. I should raise it on the last day. Paghukom. For this is the will of my Father. No? Yan ang gusto ng Ama. Ang sabi niya, no? And I will raise Him, sabi niya, I will raise Him in the last day. No? In heaven. Ay, ganda naman. Ang ganda pakinggan, ang sarap pakinggan at makatotohanan na pagbasa. Tayo, no? Naniniwala mo tayo kay Jesus na siya ang katawan ng sangkatauhan para sa kaligtasan at siya rin ang tubig ng sangkatauhan para sa kanyang pagkauhaw. Ang title ngayon ay Carnal to Eternal, no? Ang pinagsasabi ng Panginoong doon sa bread of life and never thirst, no? Who believes and comes to me, parang ganyan na sinasabi niya, ay magkakaroon ng dalawang ganito. Sapagkat yan naman ang pangingilaan. Carnal, pag sabi mo carnal, yung makamundo pangangailangan ng tao, fame, power, and fortune. Kailangan yan. Pero spiritually, kailangan natin ang salita ng Diyos at ang dikta ng Espiritu Santo na nanggagaling sa Diyos Ama, no? Yung carnal na yan, no? Yan ang mga kailangan ng tao. Yung fame, power, and fortune, no? Pero yung spiritualidad natin, yung paniniwala sa Diyos, no? Sa Eukarista, sa Misa, sa Eukaristia, no, na ginaganap. Naniniwala tayo mga Katoliko sa ating pananampalataya, ito'y nagiging katawan at dugo ni Kristo. At ito'y tinatanggap natin. At siyang nagbibigay ng inspirasyon sa ating paggalaw, no? Sa maghapon, sa araw-araw, no? Kaya kapag tinan mo, ang ganda sinasabi niya, no? Tayo binigay ng Ama, tayo dinala ng Ama kay Kristo para makilala siya, marinig siya at maniwala. Siguro yun ang sinasabi niya ngayon, no? Sinasabi niya nun, will never hunger and will never thirst. Diba? Ngayon kasi, diba? Ano ba ang kailangan natin? Spiritual. Pangangailangan ng karnal. Andiyan yan, no? Nagagawa natin yan, nakukuha natin yan. Pero yung spiritual na pangangailangan natin ay, sabi nga naman anong ka na hindi natin halos makita sa mga mas maraming tao, no? Na nabubuhay ngayon. Kasi ang spiritualidad ay magdadala sa atin yan sa tamang kaisipan. Kung paano makitungo, kung paano manalangin, kung paano magsamba sa Diyos, kung paano maging mabuti sa ating kapwa, kung paano umibig. Ayan ang tinuturo sa atin. Kaya nga, yung carnal, ito yung makamundo. Yung eternal, ito yung inaalok ng Panginoon. No? Oo, kailangan natin yung mga carnal na pangangailangan. Yung mga, yun nga, fame, power, and fortune, at kung ano-ano pa. Yung carnal, mundo. Ano ang carnal? Ang eternal, inaalok ng Panginoon. Ay tayo yung nakakakuha ng carnal na kailangan natin. Tayo ba ay nakakakuha din
ng espiritualidad na nanggagaling sa mga aral at turo ng ating Panginoon. Yun ang malaking question. Kaya nga hindi tayo maniwala eh. Kaya sabi niya doon sa pangalawang paragraph, sabi niya, sinabi ko sa inyo to, pero hindi naman kayo naniwala. Tayo ba sa estado ng pananampalataya natin? Ngayon, kasalukuyang panahon, meron na ba tayo noon? Naniniwala na tayo? Kasi sasabihin ng iba, sa gulo ng buhay ngayon, intindi mo pa ang Diyos. Kailangan survival of the fittest na. No? 120 na ang diesel. Sandang mahigit ang gasolina. Napakamahal ng gas na panluto, etc. etc. Napakamahal na ng bilihin, ng gulay, ganito lahat. Nakakonsentrate tayo sa reklamo, sa nangyayari sa buhay natin. Karnal, di ba? Yan yung mga iniintindi natin. Pero pag tinanong ka, pumasok na ba si Jesus sa pagtingin mo na yan, ang kamundo, na i-insert ba si Jesus kahit sa dulo lang? No? Para magkaroon ng konting bearing yung buhay natin spiritually. Kasi yung spiritual being natin ay nandiyan, no? Ang Espiritu Santo ng Diyos, ang grasya, ay nandiyan. Pero hindi natin ito makuha dahil sa iba tayo nakatingin. Di ba? Sabi nga natin, yung, parang sa radyo, kung gusto mong makinig sa 102.7, dapat ang dial mo 102.7. Kung 0.5 yan, 0.6, 0.8, o 1.2, 0.7.5, o 0.6, wala. No? Ibig sabihin, kailangan naka-eksakto, nakahulma. At paano ginagawa yan? Ang pag-intindi sa Panginoon. Ang pag-una sa Panginoon. Sa umaga pa lang, di ba? Ay, ba naman pagdadasal na magpasalamat ka dahil ginising ka na naman ni Lord? Pwede namang hindi na eh, di ba? Pwede namang kagabi ka na lang eh. Pero may binibigyan ka. Kung may problema ka kahapon, ang ibig sabihin ngayong araw na ito, ay pwede mo naman harapin. At pwedeng humingi ng tulong sa Diyos. At sinasabi niya, naunahin mo siya. Dahil pag inuna mo siya, hindi ka na muling magugutom at hindi ka na muling mauuhaw. Anong sabi? Magiging kompleto ka. Lahat naman ng pag-aari natin, na karnal, na, yun naman si karnal, para malapit sa kanal, eh, no? Yung karnal na pag-aari natin, na posisyon, wala tayo niyan, hindi sa atin yan. Galing sa Diyos yan. No? Sabi niya sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan, akin lahat yan. Ang tanso, pilak, ginto, lahat yan ay akin. At pwede kong ibigay sa iyo. No, sa isang tok lang ng daliri. Pwede. So, ibig sabihin, yung mga effort natin, maganda yan. Yan ay leading ng Espiritu Santo. Pero yung outcome ng effort natin ay manggagaling sa Diyos. Di ba? Ito ba yung maganda? Ibig sabihin, ito mang ninanahis mo ay makakatulong sa iba o may magsisilbi sa iba. Ito ba ay kakalat sa pamilya mo and beyond your families? No, ang magiging benepisyo nito. Nakikita mo ng Diyos yun eh. Kaya nga, di ba, pag namatay, walang madadala. Wala, di ba? Meron kang damit, sira pa ang likod, no? Dahil tinastas, hindi maisusuot sa iyo dahil matigas ka na. Wala tayo, walang maiiwan, walang madadala. Ang maiiwan lang ay mga alaala natin kung paano tayo namuhay. Di ba? Kaya nga makikita mo yung born 1960, died 1980. Ganyan, di ba? Dash lang. Maiksi lang yan. Ganun lang kaiksi ang buhay. Minsan mas maiksi pa ron. Kaya anong ginagawa natin sa buhay natin? Kung puro nakakonsentrate tayo sa carnal at hindi tayo titingin sa eternal, paano na lang? Paano tayo mapapabilang dyan sa sinasabi ni Jesus dun sa I will raise him up on the last day. O in the last day. Di ba? Pagdating ng paghukom ay may pangako sa John 3:35 to 40 na ito ng ating pagbangon. No? I will raise him up dahil si Jesus mismo ang nagsasabi nito. Wala nang iba kundi ang author of redemption and salvation and life. Dahil siya yung muling nabuhay. No? Siya ay nakapagsasabi nito with authority dahil siya lang ang Diyos, no? Na nagsasabing Diyos na namatay at muling nabuhay. Di ba? Walang ibang gumawa nun kundi si Kristo na pinadala ng Diyos. Kaya okay naman yun. Di ba? Tignan natin ang pangangailangan natin. Mag-effort tayo dyan. Pagbutihin natin yan para tayo makakuha ng sapat at labis para may maibahagi. Pero wag natin kalimutan yung spiritual na pangangailangan natin. Sa nakuha natin yan, ay kahit paminsan-minsan ay magbahagi din tayo. At kung may pagkakataon na hinihiling na magbahagi tayo, ay ibahagi natin. Dahil yun ang ibig sabihin nun, ay nakikinig tayo sa salita ng Diyos, sa kanya mga sinasabi. No? Remember, wala siyang ginagawa,
hindi ginagawa ng Ama, na ginagaya niya lang. Kinokopya niya para ipahatid sa atin. Dahil siya ang Mesayas, ang tagapaghatid ng mabuting balita at lahat ng ginagawa niya ayon sa Biblia ay galing sa Ama. No? Carbon copy. Copy-paste. Yan ang uso ngayon. No? At yan ang dapat nating paniwalaan. Kasama ng biyaya ng Espiritu Santo na siyang bumubulong sa atin at gumagabay para sa ating kaisipan, no? Sa ating pagdidesisyon, no? Ng mabuti para sa mga gampanin o lahat ng gampanin natin sa buhay na ito. Kaya, totoo yun, no? Laging may tagumpay, no? Dito sa ating dito sa buhay nating tinataglay na pinahiram sa atin. Pero mas may tagumpay kay Jesus kung tayo maniniwala at susunod sa Kanya, papunta doon sa buhay na walang hanggan, nakapilig ang Diyos. Kaya kung ano may mga problema natin, sinasabi niya dito, matatapos lahat yan. Pero habang nandito tayo, siyempre gumawa tayo ng paraan para maging magaan din ang pamumuhay natin araw-araw. No? Iwasan, huwag gumawa ng masama. No? Alam natin ang masama, alam din natin ang mabuti, piliin natin ang mabuti. No? Be kind, sabi nga. No? Be prayerful. Serve God. No? At ang pinakamaganda, magsaliksik. Ang natin ng Panginoon dahil sa Kanya tayo makakuha ng kayamanang pangwalang hanggan. Eternal. Carnal, dito lang yan. Pag nawala na tayo, wala na yan. Yung eternal, yun yan. Ang babawirin natin. Kaya sabi niya, huwag kang mag-ipon ng mga kayamanang dito sa mundong ito sapagkat ito'y nabubulok at kinakalawang. Kinakalawang at nabubulok. Ang ipunin mo ay yung mga kabutihan na madadala mo, magiging susi mo, o duplicate copy mo ng pintuan ng langit para tayo ay makapiling ng Panginoon. Amen? O huwag kalimutan, subscribe. Sa YouTube meron din tayo, kabaka mo, subscribe, like, and share. Kokonti. Kailangan tumaki tayo. Ayan. Subukan po natin makinig sa salita ng Diyos at naniniwala ako na mabaguhin niya ang ating buhay individually. Ililigtas tayo individually. Amen? So, kalimutan yung karnal, gawin yung karnal. Yan ang kailangan natin gawin para hindi tayo maghikahos. No? Huwag natin mahalin yung karnal, pero tignan natin na pangangailangan nito. No? Yung perspektibo natin, magkaroon nito para may maghamit. No? Magkaroon nito para may maitulong. Ayan. Yung eternal, huwag mo kalimutan, magdasal, magsimba, maglingkod sa Panginoon, no? Mag-aral sa Panginoon, at alamin ang mga nais niya sa araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa ng mabuting balita ng kaligtasan, no? Pamamagitan ng Biblia. No? Maraming salamat po. And huwag niyo kalimutan, Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord. Sa araw na ito na naman, salamat. Nakakonsentrate kami sa mga bagay ng mga mundo at madalas nakakalimutan namin ang mga bagay na magdadala sa amin sa iyong harapan at sa iyong luklukan, Panginoon, patungo sa iyong luklukan. Kaya dalangin namin sa araw na ito na tulungan mo pa kami lalo, magsikap at makita lahat ng iyong kabutihan, maramdaman ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng pagpapahatid mo ng mga emisaryo sa buhay namin, mga kaibigan, pangyayari, at kung ano pang sirkumstansya na makikita namin ang iyong pagmamahal, pagliligtas mo sa amin, pagbibigay mo sa amin magligtas kalusugan, pagbibigay mo ng gamot, pagbili ng gamot para sa aming medicines o sa aming, tawag dito, maintenance. Salamat, Panginoon. And we will glorify you for the rest of our life and serve you. Sana patuloy mo kaming hipuin at bigyan ng karunungan mula sa Santatlo, mula sa Holy Trinity, para lagi makapagsalita para sa iyo. Sa pamamagitan, programa Kabaka mo, Botleya, Panginoon. Maraming salamat. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now, and never shall be. World without end. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Subscribe, like, and share. Siguraduhin mo yan. Amen.